Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang Chinese national sa Taguig matapos may masabat na mga matataas sa kalibre ng armas sa tinutuluyang town hall. Pumalag pa ang Chino ng popasasana pero hindi umubra sa mga otoridad. Tinangka namang suhulan ang mga pulis ng kapwa niya Chinese kaya dinakip din ito. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NCRPO ang townhouse na ito sa isang exclusive subdivision sa Taguig. Sa loob ng isang vault doon, na-recover ang isang high-powered long firearm at mga bala ng M16. Sa pagitan ng mga pader sa isang palapag, na-recover naman ang ilang pang mga gamit na pilit na itinago ng mga suspect Chinese national. May nakuha ring helmet na may markings na China, tactical vest at watawat ng China. Ayon sa NCRPO, nakakuha ng tip ang kanilang intelligence units tungkol sa armas na itinatago ng mga dayuhan. Kaya nag-apply sila ng warrant para mapasok ang bahay. Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet. Pandigma ito na mga armas. Isa gun lover at ano yung personality niya. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. I don't know what you're saying. Pumapalag pa ang inarestong Chinese national nang basahan ng kanyang karapatan at tumanggi magkaposa sa umpisa. Okay. Why? Why? Oh, maligalig. Pero sa huli ay di rin siya umubra. Nang aming tanungin ang suspect kung bakit siya may armas, ang sagot nito, Why? Hindi niya daw po alam, sir. agaw pansin din ang dalawang luxury vehicle, partikular ang mamahaling McLaren sports car na ito na magkaiba ang improvised plate sa likod at harap. Nakakuha tayo ng luxury cars. Meron yung electric car at meron yung McLaren. It's worth about 15 to 30 million. So napakamahal saan sila kukuha nun. We are questioning this kasi walang document silang napakita. So we will be coordinating with the Bureau of Customs and the concerned agency. Wala ring takas matapos makunan ng video ng mga pulis ang tangkang panunuhol ng isang Chinese national para mapakawalan ang inarestong Chinese at mabawi ang kanyang mga gamit. Dinakip din siya ng NCRPO. They bribe the police officers. So the profiling will continue. That's why na-arrest, additional case na naman laban sa kanila ang may ipapatong. Magsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang kasabwat ng inarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tinikita na, plano pang sampahan ng reklamo ang mga nakilahok sa 2 araw na tigil pasada kontra PUV modernization. Sa kabila niya, nanindigan ng DOTR, bigo ang piston at manibela na maparalisa ang transportasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Joseph Mono. Naluha na lamang ang ilang nakirali ng paalisin sa Welcome Rotonda kung saan magdamagan sila ng protesta kontra sa konsolidasyon ng mga tradisyonal na jeepney. Mawawala na nga ng kabuhayan kung hindi makapag-consolidate sa April 30 deadline. Natikitan pa sila kaya magmumulta. Hindi tumupad sa usapan. Aalis kami. Ang sa amin, aalis kami, magdi-disperse na kami ng kusa para sa ganon ay makaalis na kami. Panggigipit na naman po itong ginawa po sa atin. In-impound din ang 3 jeepney Colorum na sumali sa rally. Ayon pa sa LTFRB, kilala na rin daw nila ang 37 jeepney sumali. Hanggang 12 sa mga ito ay Colorum. Ayon sa LTFRB, ang iba ay may prangkisa pa pero nanganganib na mawalan din ng prangkisa. On April 30, kung sila ay nag-consolidate, baka masuspindi sila for joining a rally or pag totaling hindi na ho nag-consolidate yan, tanggal na po ang prangkisa nila automatic.
Ikalawang araw ito ng tigil pasada pero hindi ramdam ng ilang commuter sa Metro Manila. Okay naman, wala mo problema. Wala na po mo sasakyan. Bibira lang po. Normal din ang transportasyon sa Iloilo City. Gayun din sa Talisay, Negros Occidental. Kahit pa daan-daang jeepney roon ang nanawagan ding i-extend ang April 30 deadline. Para sa Transportation Department, bigo ang strike na maparalisa ang mga transportasyon. They were successful in creating traffic, no? Pero we were able to prove to them that the government is ready to address the transport issues, no? Kahapon, nakasagabal sa trapiko ang protesta sa Commonwealth Avenue, pati sa bahagi ng East Avenue na nasa harap ng LTFRB office at sa Welcome Rotonda. Kaya pinag-aaralan ng DOTR kung maaaring sampahan ng reklamo ang mga nakirali. Ang nakita namin yung obstruction, which created traffic. Meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan, no? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. Handa raw harapin ng grupong Manibela ang reklamo pero sa gitna ng pagsisi sa kanila sa traffic, sabi nito, traffic pa rin kahit anong gawin. Ngayong hindi na ipepreno ng gobyerno ang consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program, manghuhuli na ng mga kolorom ng mga jeep ang LTO simula May 1 pagkatapos ng April 30 na deadline. Yung impounding areas namin, tini-clear namin. Para sa mga bibili pa lamang ng mga modern jeepney, papakiusapan ng DOTR ang mga manufacturer na diskwentuhan ang mga 2 milyong piso nilang unit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Davao City, patay nang natagpuan ang 3 menor de edad na huling nakitang naglalaro lang sa dagat. Diyan tumutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ngalang sorry si mo anak kay wala ka na kung naluwas na katong sa juga ka ito pagkalunod na. Hindi napigilang maiyak ng ama na si Jomar sa sinapit ng kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki. Isa ito sa 3 bata na natagpo ang nagpulutang-lutang sa dagat Sabado ng gabi. Sa investigasyon ng pulisya, alas 2 ng hapon itong April 13 nang umalis ang 7 taong gulang na batang lalaki. Kasama ang kapwa 7 taong gulang din at isa pang 4 na taong gulang. Huli daw silang nakita na naglalaro sa dagat sa North San Juan Barangay Centro, Agdao, Davao City. Nang mapansin ng kanilang mga magulang na hindi pa nakakauwi ang kanilang mga anak, nagsagawanan ng search and rescue operation ang otoridad. At makalipas ang 4 na oras, natagpuan ang katawan ng 4 na taong gulang na bata na sinubukan pa ang isalba. Maya-maya pa, isa pang katawan ang na-recover ng otoridad. Huling natagpuan ang patay na katawan ng isa pang 7 anyos na bata sa ilalim ng isang floating house sa lugar. Wala nila mamatik din sa nadugay sila doon yung taob na di ay. So, siguro, pagos nila uli na kay kilom-kilom na, hapon na. Wala nila mabantay nga lalom na. Hindi lubos matanggap ni Lola Leonor ang sinapit ng kanyang 7 anyos na apo. Dili ko kaya nga anak siya. Kay bata pa gud na siya, nya na-adiri sa mua. Nya yang mama nasa ospital. Nya ako lang diri ang gibinlan ba. Sa susunod na linggo, nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang mga labi ng 3 bata. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao at GMA Integrated News, Kent Abrigana, nakatutok 24 oras. Ang pagkakasabat sa Batangas sa tinaguriang pinakamalaking huli ng droga sa bansa, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpunto niya sa pag-inspeksyon sa mahigit 13 bilyong pisong halaga ng iniinalang shabu. Walang nasawi o nasaktan sa operasyon. Nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Halos 2 tonelada ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Ganyan karami ang nasabat sa isang checkpoint sa Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas kahapon. Ngayong araw, tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lugar para inspeksyonin ang aniyay pinakamalaking huli ng droga sa buong bansa. Kasunod ng 11 billion pesos na nasamsam sa Infante Quezon noong March 2022 na nagresulta sa pagkakaaresto ng hindi bababa sa 10 suspect na sakay naman ng 3 van. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo.
Maliit lang ang Pilipinas. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Pinuri ng Pangulo na walang nasaktan o nasawi sa ani ay pinakamalaking shabu shipment. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga Ganito rin ang nauna ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kahapon, kung saan sinabi niyang maaaring mapagtagumpayan ang kampanya kontra droga sa pamamagitan ng kasalukuyang programa ng kapulisan at intelligence na hindi na kailangang gumagamit ng karahasan. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sulugin o ano kaagad. Basta we would just follow whatever is in the law. Sabi ng Pangulo, matitiyak niyang hindi nagmula sa bansa ang mga drogang nasabat sa Batangas. Iniimbestigahan na kung saan sana ito dadalhin. Bilin ng Pangulo sa mga otoridad. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas. That is a situation that we are hoping to achieve. Keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang inventaryo ng pulisya sa mga ilegal na droga bago ito dalhin sa crime lab sa Camp Crame para sa tamang disposisyon. Ayon sa PNP, ibang-iba raw ang marka ng mga droga kumpara sa mga nakatibag na droga noon. Possibly nga po ay may ginamit po na yati po para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito. It is not impossible na ito ay bahagi lang mas malaking shipment po ng drugs. Isa sa tinitignan sir natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Isinailalim na rin sa inquest proceedings ngayong araw ang nahuling suspect na unang dumepensa na hindi niya alam na illegal na droga ang kanyang i-deliver. Honestly, I was just trying to make money. That's it. It's a delivery, pick up delivery. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras. Kung init na kayo, maghanda pa. Dahil sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init. Ayon po yan sa Pag-asa. Yan ay kahit higit na sa inaasahan ang init sa ilang lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Abril pa lang pero nahigitan na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng Pag-asa. Kahapon nagtala ng 40 degrees Celsius sa Ethiaga, Isabela, lampas sa 39.7 degrees na forecast para sa Northern Luzon. Ito ang pinakamataas na maximum daytime temperature ngayong taon. 39.6 degrees naman sa Kamiling, Tarlac, lampas sa 39.4 degrees na forecast para sa Lowland, Luzon. Naitala na rin ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon. 36.9 degrees kahapon sa Naiya, Pasay City, lampas sa 36.8 degrees na forecast. Sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init kaya maaaring mas uminit pa ang panahon. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin po, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature.
Kaya sabi ng Pag-asa, merong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng Pag-asa at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index o ang ramdam na init na maaaring mas mataas kaysa sa recorded temperature. Yung heat index, yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Sa ganitong init, laging payo ng health experts, umiwas, magbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Sa Mangaldan National High School sa Pangasinan, inagahan ang pasok ng mga bata para tuloy ang face-to-face classes. 6:30 a.m. hanggang 10 a.m. na ang schedule ng face-to-face at pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up yung pagmomonitor nila sa asynchronous. So ibig sabihin, sa oras na yun, from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Walang choice si Masrur na nagbebenta ng mga damit mula sa itinutulak niyang kariton. Mainit, masakit sa ulo, tsaka masakit sa mata yung sobrang init na. Mainit naman, pero mas mainit kasi yung kaysa sa naka-jacket ka, hindi naman ganun. Mas mainit talaga yung araw, sikat ng araw. Lumililim naman daw siya kung may pagkakataon at mas maraming tubig ang iniinom. Kailangan lang magtiis para masuportahan ang mga magulang. Kailangan pa rin talaga magtinda. Kahit sabihin pa nila na mainit, tiisin na lang. Hindi ka nga na ng araw, wala ka naman pera, wala kang kikitain. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Wala nang kawala ang isang lalaki sa Marikina na gumahasa umano sa kapatid niyang 7 taong gulang lamang. Hinahanap naman ang kanyang tiyuhin at pinsan na humalay rin umano sa biktima. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagpasok pa lang ng mga pulis sa meat shop na ito sa Marikina, bumungad na ang tinderong hinihinalan nilang ang kanilang target. Ito, magaling yan ito. 110 yan, di ba? Pero hinintay muna nilang kumpirmahin ng kanilang kasama na ang kausap ay ang 19 anyos na si alias Tugo. Noon na inaresto ang suspect. Si alias Tugo, isa sa 3 inisyuhan ng warrant of arrest ng korte dahil sa kasong rape. Magkakamag-anak yung 3 suspect dyan sa rape na yan. Tapos ang biktima ko? Ang biktima ay minor. Ayon sa CIDG, ang biktima ay 7 taong gulang niyang kapatid. Pero lumalabas umano na pinagsasamantalahan din ang biktima ng kanyang tiyuhin at pinsan at ngayon nananatiling at large. Nakausap ko ang suspect. Ayon sa kanya, hindi raw ito totoo. Wala po. Anong pagpapatunay mo na ikaw ay walang sala? Ano ebidensya? Wala po ako doon nangyari ang krimen po. Nasaan ka? Maynila po. Ibantayan ang ating mga anak. Huwag sana silang matakot dahil nandito naman tayo na pwedeng tutulong sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Makakasama sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard sa balikatan exercises ngayong taon. Lalahok din po ang Amerika, Australia at France sa paglalayag nila sa loob ng ating exclusive economic zone. At nakatutok si Chino Gaston. Mula Puerto Princesa, Palawan, sama-samang maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Kasama nila sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayaw kumpirmahin ng AFP kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan namumugad ang China Coast Guard gaya ng Panganiban Reef kung saan hinaharang ng China ang resupply ships papuntang BRP Sierra Madre. Pero ang sabi noon ng AFP, aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ ng Pilipinas sa may bahagi ng Palawan. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary reason. Bit-bit ng mga Amerikano sa balikatan exercises ang mga F-22 Air Superiority Stealth Fighter Jets, AC-130 aircraft
Apache attack helicopters, Black Hawks at posible mga F-35 fighter jets. Papadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Hindi lamang kahandaan sa dagat ang sakop ng balikatan exercises. Ang Philippine Army magsasanay din kasama ang mga Amerikano gamit ang mga medium-range capable missiles na dadalhin sa Hilagang Luzon. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya nakafocus yung Salaknib for the aerial defense. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kahit mas malamig kumpara sa ibang lugar, sa madaling araw na lang muna nararanasan ang ginaw ng Baguio City ngayon. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto na rin sa damang init ang dami ng tao roon. Nakatutok si Salima Refran. Kaya nga summer capital dahil lalong dinarayo ang Baguio City ng mga gustong magpalamig mula sa lugar na makasunog balat ang init. Maganda yung view, so grab the opportunity. Pero may lamig pa bang daratnan dito sa Baguio? Malamig pa rin talaga pagdating ng madaling araw kasi nandun pa rin naman yung 17 to 18 degrees natin na temperatura. Pero huwag niyang asahan sa ibang oras dahil pumapalo na sa 28 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura ngayong Abril. At mas madalas ito. Maraming araw na talagang matataas yung temperatura natin. Ito yung sanhi ng mga easterlies na ating nararanasan sa ngayon, yung weather system natin. And of course, the impact of yung El Nino. May epekto rin daw sa damang init ang dami ng tao sa isang lugar. Pag maraming tao na nag-iipon-ipon sa isang lugar, mas mainit ito. So, iyan din ang isang dahilan kung bakit dito sa Baguio City ay medyo umiinit din. Handa naman ang Baguio City sa dami ng mga turista. Pero pinag-iingat sila ng City Hall sa mga scammer. Do not immediately trust yung mga kausaps online. They can check we have a complete directory of all the legitimate accommodation establishments sa aming website. That is Baguio Visita. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Very proud si Apple the App sa bago niyang single kung saan nakakolab pa niya si 21 star Sandara Park. At after Dara, may isa pa siyang makakakolab na Pinoy artist naman. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. It's been a long time coming. Finally, nag-collab ang film rapper, singer at Black Eyed Peas member na si Apple the App at K-pop star na si Sandara Park sa newest single na Too Proud. Ang kanta isinulat ni Apple during pandemic kasama ang kapwa film composer na si Vince Nantes at Black Eyed Peas music director na si Keith Harris. We've been friends with 21. And I always see Sandara here in Philippines and one day we should, let's collaborate. And, I sent her the song. She likes it and, she wanted to try something new. And she said yes. She's really open-minded about the style of the music, comparing to the world where she comes from. Kahit magkaiba ng lahi, agad silang nag-click dahil sa kanilang common denominator, ang love for the Philippines. Nag-post pa nga si Dara ng kanyang quick getaway sa isang resort sa Batangas. Soon ay mapapanood din si Dara as guest sa Season 2 ng Running Man Philippines. She loves visiting the islands, from last time I've seen her, and she's always here, right? And so I think that's
one of the connection as well, seeing her here, and not like just working here, but she really likes it here. Hold on, wait a minute, baby, listen, I don't wanna wait. Kanina, guest naman si Apple sa It's Showtime para mag-sample ng kanyang newest single. Ang music video na may pagka-retro summer vibe, may mahigit 1.6 million views na. At very relatable, lalo't tungkol ito sa isang long-distance relationship at mula sa personal experience ni Apple. This is one of those songs that I wrote when I was having a hard time with a long-distance relationship. And, you know, a lot of uncertainty, a lot of questions, where is it going? Very islandish. So it's like I got to perform it in Boracay, so it felt like it matched. Yes. And the feeling of the song. So yeah, it's a cool chill summer vibe song. Bukod kay Dara, soon ay may makaka-collaborate naman siyang Filipino artist. I can't say the name yet, but yes, definitely. I want it to be a surprise. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.